Update tayo sa lagay ng panahon ngayong papalayo na sa bansa ang Bagyong Domeng. Kausapin natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga rin po sa Rafi at sa lahat po na ating mga taga-subaybay. Apo, saan po mga lugar inaasang uulanin kahit palabas na sa bansa ang Bagyong Domeng? Sa ngayon, Rafi, inaasahan natin yung mga pag-ulan na dulot ng pinag-ibayong habag sa Southwest Monsoon. Posibleng maranasan ngayong araw dito sa Metro Manila, sa Central Zone, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region at maging sa Western Visayas. Kaya sa mga kababayan po natin na sa mga nakatira sa mga nabanggit na lugar, maging alerto pa rin, mag-monitor ng mga localized thunderstorm o heavy rainfall advisory at maging alerto sa mga posibleng pagbaha sa mga mababang lugar at pagguho ng lupa sa mga lugar naman po na malapit sa paanan ng bundok. Ano po yung mga magiging lagay ng panahon para sa linggong ito? Well, sa ngayon, Rafi, inaasahan natin na bagamat tuloy ng lalabas ng PAR itong bagyong si Domeng, patuloy itong magpapaybay ng habagat. Kaya may mga ilang lugar pa rin po na inaasahan natin makakaranas sa mga pag-ulan, lalong-lalo na yung mga lalawigan sa kanlurang bahagi nga ng Luzon sa mga susunod na araw. Yan po yung mga gaya ng lalawigan ng Zambales, mga lalawigan dito sa Cordillera Administrative Region at ilang mga lalawigan dito sa Ilocos Region sa mga susunod na araw po yan dahil sa pinag-ibayong habagat. Dito naman sa Metro Manila, asahan pa rin po natin yung mga pagbugso-bugsong pag-ulan in the next 2 to 3 days. At kailan po posible magsimula yung panahon ng tag-ulan? Nagsimula na yung habagat season eh. Ano po yung mga tinitingnan yung parameters? Well, unang-una, Rapi, tama ka dyan. Maaaring itong current habagat episode ay maging trigger ng pag-ulan dito sa ating bansa. Dahil kailangan muna nating ma-monitor, no? Kumbaga, almost 50% ng mga weather station natin sa western side na ating bansa ay kailangan makapagtala ng pag-ulan na more than 25 mm. Yung prevailing na hangin or yung direction na hangin ay dapat manggagaling sa west to southwest direction. And of course, dito sa Metro Manila, kailangan may mga naitala rin tayong pag-ulan, 2 or 3 out of the 4 monitoring stations natin. So we're looking at the possibility na either masatisfy ngayong current habagat episode or possibly before the second half of June, masatisfy na yung criteria para nga makapagsimula tayong mag-declare ng pag-ulan. Pero sa ngayon po, yung mga pag-ulan natin ay maaaring short-lived. Lalahanin po natin, dahil natin tandaan na bagamat nakakaranas tayo ng mga pag-ulan, ay magkakaroon po rin tayo ng mga ilang araw or maging linggo na makakaranas naman na panahon. Pwede nyo pong i-differentiate yung hanging habagat at yung tag-ulan dahil dati kasi pag sinaming tag-ulan, yun na yung hanging habagat. Pero ngayon, meron ng simula ng hanging habagat at magsisimula pa lamang yung tag-ulan. Pwede nyo bang i-differentiate itong dalawa? Well, magandang katanungan po yan. No? Kasi karaniwan po, ang panahon ng tag-ulan dito sa ating bansa ay natitrigger once na may bagyo nagpapaibay ng habagat. Ngayon, gaya nga na nabanggit natin, kaya nga binanggit natin na simula na ng panahon ng habagat dito, ngayon titingnan naman natin kung yung mga pag-ulan na habagat na current episode nating nararanasan ay masasatisfy yung mga kondisyon na nabanggit natin kanina para tuluyan na po nating i-deklara na panahon na nga ng tag-ulan dito sa ating bansa. Kasi, Rapi, pwedeng magkaroon tayo ng pag-ulan sa nadulot ng habagat, pero kung hindi masasatisfy yung criteria, short-lived lang kumbaga yung pag-ulan, ay hindi pa rin po natin totally masasabi na tag-ulan na nga dito sa ating bansa. At mahalaga po yung malaman ng mga kababayan natin dahil once na sinabi natin na panahon ng tag-ulan, yung mas magiging madalas na yung episode ng pag-ulan para po yung mga iba't ibang sektor makapagplano, lalong-lalo sa agricultural sector. That is why, kailangan po natin ng monitoring at saka data na magpapatuloy nga na consistent na yung pag-ulan at para tuloy na natin masabi na simula na nga po ng tag-ulan dito sa ating bansa. At ilang bagyo po yung inaasahan natin papasok para sa buwan ng Hunyo? Sa buwan naman po ng Hunyo, isa hanggang 2 bagyo yung posibleng pumasok sa loob ng PAR or mag-develop sa loob mismo ng PAR at may tendency na pwedeng tumama na ating bansa or gumilid lamang sa mga karagatan nga dito sa silangang bahagi po ng ating bansa. Okay, maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat din po at magandang araw. Po si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez.